Magandang umaga mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 9 AM edition. Isang patay, 2 sugatan, matapos sumalpok ang truck sa poste sa QC. Yan ang MBC TV Network News ni Val Gonzales. Patay ang isang pahinante habang sugatan ang 2 iba pa, kabilang ang driver ng naaksidenteng wing van truck sa kanto ng Mindanao at Congressional Avenue, Quezon City. Ayon sa investigador ng QCPD Traffic Sector 6 na si Police Staff Sergeant Ariel Aguilar, na isugod pa sa Quezon City General Hospital pero hindi na rin naisalba pa ang biktima na kinilalang si Joel Repil. Ang namatay ay ang pahinanteng nagkritikal ang kondisyon matapos na tumalon habang tumatakbo pa at bago pa sumalpok sa poste ang truck na may kargang tone-toneladang harina. Sa investigasyon ni Sargento Aguilar, inamin ng driver na si Michael Margate na nawalan ng preno ang minamanehong truck. Kasi pag sabi ko nga wala nang preno, tumalon na walaan ko na yung preno, sir. Yung pag-apa ko kasi, sir, na ganyan ko, hindi na kasi kumagat. Pangalawang apak ko, sir, hindi kumagat. Tapos nabihan ko ng penalty ko. Wala na tayong preno. Kaya tuloy-tuloy, binuksan na dito. Sabi yung isa kung kasama, penalty isa, binuksan yung preno, sabay talon. 2 pa sa kasamahan ng namatay ay kapwa nito pahinante at ang driver na nagtamo naman ng minor injury sa katawan. Galing ng NLEX at bumabagtas ng Mindanao Avenue ang truck. Nang una nitong tumbukin ng isang taxi at isang kotse bago salpukin ang poste ng traffic lights. Inabot ng ilang oras bago tuluyang natanggal sa kanto ng Congressional at Mindanao Avenue ang sako-sakong harina na galing ng San Fernando, Pampanga at dadalhin sana sa Taytay, Rizal nang mangyari ang aksidente. Para sa MBC TV Network News, ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, PNP, hinigpitan ang seguridad sa Tipo-Tipo Basilan, kasunod ng rido na nauwi sa engkwentro. Yan ang MBC TV Network News ni Edniel Parosa. Hinigpitan na ng pambansang pulisyang seguridad sa Tipo-Tipo Basilan, kasunod ng rido na nauwi sa engkwentro nitong Oktubre 28. Ayon kay Acting PNP Chief, Police Lieutenant General Jose Merencio Nartates Jr., katuwang ang mga pulis ng Armed Forces of the Philippines sa pagsasagawa ng checkpoint sa lugar. Nakabantay na rin umano ang pwersa ng PNP sa ilang key areas habang sinusubukan ng otoridad na tuluyang ibalik ang normalcy sa lugar. Sinasabing nagugat ang tensyon na mapatay ang Islamic teacher at kagawad na si Ustads Natsmi Bahang Tirahin nitong Oktubre 21. Sa report na tinanggap ng Philippine Army, mga taga-suporta ng nasawi na konektado umano sa Moro Islamic Liberation Front ang responsable sa palitan ng putok na ikinasugat na hindi bababa sa 5 sibilyan. Yung mga locals of Tipo-Tipo nagkaroon ng parang away na nag-cause death ng isa sa mga kasamahan nila. And then it just so happened na isa sa mga gusto nilang gantihan ay local barangay captain ng barangay ng Tipo-Tipo. Pinaimbestigahan na ni Nartates ang nangyari sa Islamic teacher. Sabi naman ng AFP, kontrolado na ang sitwasyon sa Tipo-Tipo makaraang mamagitan ng Coordinating Committee on the Cessation of Hostilities at pamalang panlalawigan ng Basilan. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parosa ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa iba pang balita, pasok sa Korte Suprema, hanggang alas 12 ng tanghali lamang ngayong araw. Inanunsyo ng Supreme Court na half-day lamang ang pasok ng lahat korte sa bansa ngayong araw. Ayon sa SC na hanggang alas 12 lamang ng tanghali ang pasok nila, para magkaroon ng paghahanda ang kanilang personnel na obserbahan ang undas. Lahat ng sangay nila gaya ng Court of Appeals, Sandigan Bayan, Court of Tax Appeals at lahat ng first at second level courts sa buong bansa, tanging ang may pasok lamang ay ang mga skeletal force na tutugon sa mga emergency cases. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 9 AM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya para sa 10 AM edition.
Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.